May mga bali-balita ngayon na itong si Kai Sotto daw ay nagdidemand ng $50,000 per FIBA window. Gaano nga ba katotoo to, no? Well, walang nakakaalam. Pero ito na yata yung kinakatakot ng mga basketball fans at basketball experts na pag pinagbigyan itong si Quentin Millora-Brown sa kanyang dinidemand na kontrata sa Gilas Pilipinas ay marami ng susunod na ibang mga player. Naglabas nga ng article ang Spin.ph at tinatanong si Coach Tim kung deserving nga ba itong si Kai Sotto na makatanggap ng $50,000 every FIBA window. Hindi diretsa ang sinagot ni Coach Tim ang tanong na ito. Bagkus, sinagot niya na etong si Kai Sotto nga daw ay pinapagaling or pinapalakas ang Gilas Pilipinas. At sinabi rin ni Coach Tim na lahat naman ng players sa Gilas deserving tumanggap ng sweldo. Para sa akin, medyo mahirap sa ngayunan yung sinabi ni Coach Tim. Unang-una, ang SBP ay NPO or non-profit organization at hindi man lang nilalabasan ng budget ng ating gobyerno. Sobrang laki ng budget na kakailanganin pag napatupad yung ganong klaseng sistema. Kasi isipin nyo sa isang taon, pagpalagay mong merong 3 or 4 na window sa FIBA. Tapos bukod doon, meron pang mga Jones Cup or smaller invitational tournaments. So, paano yun, di ba? Kung Jones Cup, ilang araw yun, paano magiging bayad na mangyayari doon sa mga players natin? So, paano yun pag hindi nagkasundo-sundo? For example, smaller tournaments like Jones Cup. Di wala tayong players nun, no? Ubos. Zero. Saan tayo kukuha ng mga players na magko-compete para sa mga ganong klaseng tournaments? Balikan natin si QMB, no? Ang balita ko, sobrang laki daw ng binayad ng Gilas dito or ng SBP dito para maglaro dun sa nakaraang window. Ano ba nangyari? Naging overnight magical moment ba yun para sa Gilas na naglaro si QMB? Hindi eh. And ito merong mga players na handang maglaro para sa bansa nang hindi nanghihingi kahit piso. Andyan sila Justin Baltazar, naghihintay lang, di ba? At para sa akin, mas magaling si Justin Baltazar kumpara kay QMB. Kung naalala natin, nung naglalaro pa si Justin Baltazar kay Coach Tab Baldwin, ginawang small forward to at kayang-kaya ni Justin. Ganun ka flexible itong si Justin Baltazar. Yung kalibre nga ng isang Jimmy Alapag na ngayon ay nasa Sacramento Kings na bilang assistant coach ay hindi nagdemand ng kahit magkano nung naglaro siya para sa Gilas Pilipinas. Kahit sila Mark Pengris, no? Hindi nagdemand yan. Di naman sa inuusgahan natin si Kai Sotto, no? Pero kung totoo man yung mga balita na lumalabas na nagdidiman siya ng $50,000 per FIBA window, grabe naman yun, di ba? At si QMB naman, sobrang nautakan ang SBP at Gilas Pilipinas. Isipin nyo ginawa niyang loophole ang paglalaro sa Gilas nung window 1 para makapaglaro sa B-League or para makapirma ng kontrata sa B-League. Hindi nga siya nanghingi ng kontrata ng window 1 Ngayon lang siya nanghihingi ng kontrata. Bakit? Dahil nakuha na niya ang gusto niya.